Good morning everyone! Today magluluto tayo ng pork binagoongan. Konti lang po yung ingredients natin for today. Kailangan lang po natin ng pork meat, garlic, eggplant, patis, shrimp paste bagoong at chili garlic paste. Una, prituhin po muna natin yung talong. Pagkatapos nating prituhin ay set aside muna natin. Next ay magpainit na tayo ng mantika, tapos ilagay na natin yung garlic once mainit na siya. I-toast lang natin yung garlic. Napakarami nga pong health benefits ng garlic at talagang masarap siya pag toasted. Pero sabi nga po nila, the healthiest way para kainin ito is to eat it raw or hilaw. So once golden brown na siya, ibig sabihin toasted na siya, set aside po muna natin. So in the same pan, ilagay na po natin yung baboy. Bali, gigisa lang po natin yung karne hanggang lumabas yung katas niya. Naglagay na rin pala ako dyan ng konting patis. Bali, haluin lang po nating mabuti. Then, nag-add din po pala ako dyan ng konting water. Right after, lagay na natin yung black pepper. Pagkatapos ay muli natin itong haluin. Kailangan lang po nating palambutin yung karne, kaya takpan po muna natin habang pinapalambot. Andito po pala si Cypher, pusa siya ng kapitbahay namin. Nangingi pala siya ng pagkain kasi paborito nga niya yung kikiam, kaya binigyan ko ng isa. Minsan pala ay nagkakalong siya ng ulam, pero dahil napakalambing, kaya hinahayaan na lang namin siyang magstay kapag pumupunta siya dito. Biglang dumating si Cassie dito sa kusina, kaya binigyan ko na rin siya ng isa kasi baka magtampo. So, balik po tayo sa ating niluluto. So, pag-check ko nga ay medyo okay na yung karne. Hindi ko na pala siya hahanguin, ilalagay ko lang siya sa may side ng pariyok. Next is igisa na natin yung shrimp paste bagoong. Nagustuhan ko po pala itong brand na Dizon Farms. Masarap at malasa pala yung bagoong nila. Minsan nga inuulam ko to. Igisa na po natin yung bagoong. Dahil regular lang yung ginamit nating bagoong, maglagay tayo ng chili garlic paste para maging spicy siya. So, depende na po sa inyo kung gaano karami yung ilalagay ninyo. So, hindi na pala ako naglagay ng asukal dyan kasi saktong-sakto na yung lasa ng bagoong. Pagkatapos magisa, ihalo na natin sa karne. Tapos i-add na natin yung toasted garlic. Syempre, hahaluin natin. Tapos, pwede na nating ilagay yung napritong talong kanina. Pwede din po pala kayong maglagay ng kamatis at saka siling haba. Bale, depende na po yun sa personal preferences ninyo. Para sa akin kasi okay na kahit talong lang yung kasama. Hindi naman po kasi importante kung konti or marami yung ilalagay nyong rekado. Ang importante ay masarapan at bubusog yung pamilya ninyo. Pagkatapos ay nag-add pala ako dyan ng konti pang bagoong. Tapos idadalute lang natin siya sa konting water. Ito ay para bawat talong, bawat karne, may lasa. Syempre, dapat po pantay-pantay, equality, ika nga nila. Pagkatapos ay haluin po nating mabuti. Titikpan ko lang po para ma-check ko if kulang pa yung lasa. At yun na nga, ayaw nga pong mag-focus. Syempre, gagawin natin lahat ng makakaya natin para mag-focus siya. Gaya din po yan sa pakikipagkaibigan, pakikipagrelasyon. Diba usually ginagawa natin yung best natin. Pero minsan, kahit anong gawin natin, kahit ginawa na natin ang lahat, hindi pa rin sapat. Yan bang kahit nasa harap ka na niya, hindi ka pa rin niya nakikita, at yung focus at attention niya nasa iba. Kaya kahit gaano mo pa kagustong magstay, wala ka ng choice kundi bumitaw na. Ansabe! Akala ko cooking vlog to, MMK pala. In a serious note, everything happens for a reason. Lahat ng bagay may dahilan, lahat ng paghihirap may katapusan. Kaya anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang sumuko, laban lang. Keep the faith and everything will be alright. So, ayun nga guys, luto ng ating pork binagoongan recipe. Kain po tayo kahit walang kasalo. Naibangal daw tayo amin. Bye!